Medyo horror lang. Kwentong aswang, kababalaghan, misteryo na may konting pagkabarbero. Kung bago ka pa lang dito sa akin channel, baka naman pwede kang mag-subscribe. Kasi kung hindi, ikaw din, makakakita ka ng Mumu mamayang gabi. Huwag mo din kalimutan i-click yung notification bell para updated ka sa mga bagong upload ko. Hindi katulad niya na bigla na lang hindi nagparamdam sa'yo. Tara simulan na natin ang kwento. Pre-love bug. Hi mga kamedyo horror lang. Please call me Joyce na lang. Not my real name. Share ko lang experience ko about sa bag na nabili ko through ukay-ukay. Isa ba kayo sa mahilig mag-ukay-ukay? Kasi ako, hindi masyado. But my husband does. Siya talaga tong mahilig magbusisi at magtingin-tingin sa mga ukay-ukay. Eventually, parang nagustuhan ko na rin. Pag every time na nagsisimba kami, ay diretso ukay-ukay. Anyways, here it goes. Okay, fine. Sunny day, nagsimba kami sa Baclaran. Then sabi niya sa akin, since maaga pa naman at day off namin, magtingin-tingin muna kami ng ukay-ukay. As usual, edi go. Sa kahabaan ng tambo, kung kabisado nyo ang Baclaran na, maraming ukay-ukay. Pumasok kami sa isa dun. Ay since bandang 2:00 pa lang ng hapon, wala pa ganun masyadong tao. Si Habi, diretso siya sa men's section at magtitingin-tingin daw siya ng mga shorts. Edi nayaan ko. Ako, since wala akong masyadong tiyaga magbulat-lat, kung ano lang ang mga nasa una na damit, yun lang yung tinitignan ko. Nung matagal-tagal na kami, pumunta ako sa may going corner, bandang fitting room, at malapit sa mga bags. Since mahilig ako sa mga bags, na-excite ako. Fast forward, may nagustuhan akong bag. Color dirty white siya, medyo leather, pero hindi ganun kakapal. Cute bag siya. Nung hinawakan ko, akala ko ang gaan. Since shoulder bag siya, trinay ko. Nagulat ako. Kasi ang bigat. Alam mo yung handle niya is chain na stainless. Tapos mabigat pala yung bag kaya medyo napil ko yung handle sa balikat ko. Pero na-try ko sa mirror ng fitting room. Ewan kung ako lang to ha. Pero bigla siyang nahulog sa balikat ko diretso sa floor. Alam mo yung parang may tumabing kaya nahulog. That time, konti lang ang tao at imposibleng may bumangga sa akin dahil makikita ko kung meron man. Pero since cute bag siya, una dinedma ko. Nung inopen ko yung bag, may 3 compartment kasi siya. Tas pati bulsa inopen ko, may nakikita akong picture. But this time mas weird kasi ang picture is yung mismong bag lang nung bago pa siya. Tas may nakahawak na kamay. At pansin na pansin ang bracelet nito na may pendant na letter K. Ang laki! Pinakita ko sa hubby ko. Sabi ko, ang cute ng bag oh. Biling ko na ha, umuo naman siya. Tapos sabi ko, look baby, oh my picture. Sabi ng hubby ko, may remembrance pa yung may-ari ha. Nung nagbayad na kami, dun sa cashier sabi ko kay kuya na nagkakahera, kuya, naiwan sa bag. Nagulat si kuya, sabi niya, chinek namin yan lahat, pati bulsa tinapon namin mga nakalagay bago ihang. Sabi ko na lang, yaman mo na kuya, baka nakaligtaan niyo lang. Napakamot siya. Nung pag-uwi na namin, tinignan ko ulit kasi nga na-excite ako. Nagulat ako kasi sa loob. Ewan ko kung di ko napansin na pero may stains ng blood. Unti lang naman, parang tumulo lang. Pero since white siya, kitang-kita. Ginawa ko, binabad ko muna. Ewan ko kung namalikmata lang ako. Pero sa peripheral vision ko, since nakataglid ako, parang may kamay na mabilis na humila sa bag. Seconds lang as in. Nung tumingin ulit ako sa bag, nagulat ako naka-open na siya. Fast forward, nung nagsimba ulit kami sa Baclaran, sabi ni Habi, balik tayo dun sa pinag-ukay-ukay natin last Sunday. Ang ganda ng mga shorts, tingin ulit ako. Ako naman, oo lang, dahil baka makakuha ulit ako ng bag. Nung nandun na kami, that time, marami ng tao. Si kuya, nakangiting sinalubong ako. Siguro, tanda na niya agad ako. Kasi, 4:00 na kami pumunta. Dun kay kuya cashier, may lumapit na bata. Sabi, Kuya, nabili na ba yung bag na gusto ni Mama? ang cute niyang batang babae. Maputi, chinita. Tapos sabi ni kuya, yung madalas tingnan ng mama mo, oo, nabili na last week. Hindi ako naimik dahil baka ibang bag naman pinag-uusapan nila. Pero nung describe ng bata, napatingin ako. Sabi ni kuya, asan ba mama mo? Sabi ko kasi sa inyo, kunin nyo na last time. Nung nandito kayo, ayun tuloy, nabili na. Tapos tumingin sa akin, ayun si mamo, nakabili. Tinanong ko yung bata, gusto mo pong bilhin sa akin? Di siya umiimik, pero nagulat kaming umiiyak na pala siya. Yun po kasi yung pinunta ni Mama bago po siya kunin ni Papa Jesus. Pumunta po siya dito para bilhin yung bag. Kaso po, nasagasaan po siya. Diyos ko, kinalabutan ako na naawa sa bata. Maging si kuya ay naawa at nagulat. Condolence iya, di ko alam na pupunta dito mama mo para bilhin. Kailan lang nawala si mama mo? Last week lang po. Sunday po yun. Umalis si Mama sa bahay. Mga 2:00 po. Doon tumayo yung balahibo ko. At parang
Medyo nahihilo ako sa gulat at unti-unti nag-flashback sa akin mga weird na nangyari noong time na bilhin ko yung bag. At nawawakan ko yung kamay ng bata para patahanin siya, para akong binuhusan ng malamig na tubig at ng lamig. Yung bracelet sa kamay niya, same bracelet dun sa picture na may pendant na letter K. Niyaya ko nang umuwi yung hubby ko. Sabi ko dalian niya at may tatapon ako. Pagbalik namin sa bahay, nandun yung bag. Maayos naman. Ginawa ko dahil sobrang kabado na ako. Pumunta ako sa labasan para itapon na. Pagkahagis ko sa basurahan, nandun pa rin yung picture.